Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabuti at maayos po tayong kalagayan lahat mga kabayan. Ito po, umpisa na po natin, magkomentuhan po tayo mga tambay. Ito po ay kalat na po. Kalat na po ito sa social media, yung kaganapan po na ginawa pong hearing sa Blue Ribbon Committee. Yung script, napansin po ng ating po mga kababayan, ating mga netizen, na nagkakaroon po yata ng script na kailangan pong basahin at nagkakaroon po yata na sinasabing palit. Yung statement na babasahin po ni Engineer Alcantara ay mukha po daw pinalitan ng bagong script o yung scripted na pinalit ni Boying mga tambay, ni DOJ Secretary Boying Rimulya. At bago po yon natin tingnan, pakinggan po muna natin itong pagtatanong at gusto ng tanungin ni Senator Bato. Pero ang sagot po rito ni Senator Lacson ay hindi pa. Hindi pa raw yata gawa ang script. At kailangan po sa pagbabalik. Ito po, pakinggan po natin. Mr. Chair, na pag-alis ni Secretary Remulla, alis din si Bernardo, baka pwedeng magtanong na kay Bernardo. Hindi. Ang kasundan natin, pagbalik na lang. Kasi hahaba eh. And they have work to do. So we are accommodating them in the same manner that we accommodated Alcantara, Engineer Alcantara, to be brought immediately to the DOJ for evaluation, for some procedure. And after that, we can have all the time in the world. Maski hanggang madaling araw kung gusto mong tanongin si Jose Fernando. Sir, pero you can. ito, the benefit of pala, general question Yeah, sana. we're just postponing. We're not rejecting your request to propound questions. Kasi sa akin kasi, sir, pag sabi niya ngayon dito, diretso kagad file ng kaso sa DOJ without No, us no. giving the benefit na makapagtanong man lang kung Sige. Sen. No, I think the thing is that the Department of Justice, as much as possible, would like to evaluate first. They will not file any cases against anyone. but subsequently, filing of cases will follow. Kung sana naman bago siya makonsider doon, dito muna sa atin. Dahil sa atin niya nilahad yung statement niya, so hindi naman niya nilahad sa DOJ, sa atin muna. So sana makapagtanong tayo bago natin turn over sa DOJ for their consideration. Ayan po mga tambay. At ito na po. I think Hearing is Ito po yung sumunod mga tambay. Ito na po yung sumunod na may script na po na pinalit po si Boying mga tambay. Ito po, panoorin po natin mga tambay, yung script. Mr. Chair, nandito po yung tao. Ayan po. Pansinin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Yan ang kanyang statement na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, yun, binigyan siya ng script ni Boying. Kaya pala siya pinaupo dyan ni Panfilo. Kasi hindi naman siya dyan nakaupo nung pisa, di ba? Pinalipat lang siya ni Panfilo. Nakita mo yung naging facial expression nitong si Alcantara nung ibinigay ni Boying sa kanya yung papel. Kasi siguro nagulat siya. At saka at the same time, nakakakaba. Naiipit siya eh. Sasabihin ba niya yung totoo na nalalaman niya or babasahin niya yung script na ibinigay ng demonyong si Boying sa kanya? Tingnan niyo, nag-iba na yung itsura niya. Kaya pala nung umpisa ng statement niya, hindi siya nagbabasa. Natatandaan niyo ba yun? Sabi niya hindi niya nababasahin yung statement niya dahil alam naman niya. So, inihayag niya yung statement niya. Ang naging problema nito, sineban siya ni Panfilo na Alcantara, meron ka namang statement, basahin mo na. Naalala niyo yun? Kaya pala ayaw niyang basahin kasi script yun. What? Yan po mga tambay. Ito na yung... Nakita nyo po, napakabilis po magpalit. DOJ Secretary pa ang nagbibigay po nung babasahin mga tambay. Mukhang nagkakaamoy yan po mga tambay. Ibang klase po. Hindi kaya ito sabuatan at syempre po scripted ang kailangang basahin ni Alcantara, ni Engineer Alcantara.
Nakita niyo po yung expression po na kanyang itsura, yung kanyang muka. Talagang nanlulumo po siya. Nanlulumo siya sa nangyayari mismo sa kanya. Dahil ang nagpapatakbo na po yata sa kanya ay hindi na po yung kagustuhan niya. Kagustuhan na po ng mga demonyong politiko at lingkod bayan sa ating bansa umano. Ganun po ba? Kaya po nagdududa po lahat, pati po si Senator Marcoleta nagdududa, pati po si Senator Bato nagdududa. Nagdududa po rito sa ginagawa pong hearing sa pangunguna po ng Senate, ng pangunguna po ng chairman po ng Blue Ribbon Committee. At syempre po, nandiyan po ang backup ng Senate President. Hindi po ba? Grabe, no? Nung mga nakarang hearing, hindi po nagbabasa ng statement ang Engineer Alcantara. Di po ba? Dahil alam na nga naman niya yung sasabihin niya. Pero ngayon, mula nung pinasukan po ng DOJ, nag-iba na po. Mga kababayan, nagbabasa na po ng script si Engineer Alcantara. Hindi po ba? Yan po ay putok na putok po yan sa social media. Yung nangyari pong yan. Kaya po dito pa mga tambay, maliwanag na maliwanag pa sa sabaw ng puset. Pagka po ang pinaniwalaan natin ay si Franz Castro na convicted po ng child abuse. Mga kabayan. Maliwanag na maliwanag pa sa sabaw ng puset na meron po yatang nangyayaring sabwatan. At kailangan pong meron pong pagtakpan na hindi po mabanggit yata ni Engineer Alcantara. Pero hindi pa rin po umubra ang kanilang mga script. Kahit po iiwas po nila ng iiwas ang kanilang sinasabing big fish o big boss, lumabas pa rin po, nabunyag pa rin po ang mga big fish. Dahil, bakit po? Hindi po sila nag-ubra. Bakit po? Meron po kasing isang testigo, si Senator Marcoleta. Sino po? Sa pangunguna po ni Orly Regala Gutesa. Hindi po ba? Hindi po kasi nila nabigyan na script si Gutesa. Mawayan. Si Gutesa po ay nagpahayag po at napakarami rin pong involved. Malalaking isda ang kanya pong pinasabog ni Gutesa. Mas malaki pa po sa pinasabog ni Alcantara na binigyan po yata ng script. Hindi po ba? Dahil po ang mga pinasabog po ni Gutesa, sino po? Ang speaker, napakalaking isda. Ang dating speaker na si Tambaluslos, tinatawag ng Vice President. At si Saldico na nagtatago na, wala na sa Pilipinas. At sino pa? Ang Executive Secretary na si Lucas Bersamin ay nabanggit din pong kumukomisyon ng hindi bababa sa 15%. Mukha yatang hindi natunugan ni Boying si Gutesa. Kaya po, hindi po nabigyan yata na script na babasahin si Gutesa, mga katambay. Dahil nakalusot. Nakalusot po ang dala-dala po ni Senator Marcoleta na magpapatotoo sa mali-malitang pera. Linggo-linggo ay nagdadala sila ng pera dito sa kanyang mga nabanggit. Nakalusot po ito. Hindi po ito yata nalaman ni Senate President Soto at hindi rin yata alam ito at nakalusot ng Blue Ribbon Committee Chairman na si Pampilo Lacson. Hindi kaya? At lalong-lalo po ng DOJ na si Boying. Kung nabigyan man po nila ng script si Alcantara, mukha pong hindi nila nabigyan ng script itong si Gutesa. Hindi po ba matamay? Nakalusot si Senator Marcoleta. Di ba? Nakalusot po ang kanyang testigo na si Gutesa. Kaya po mga kabayan, yan po lagi po natin sinasabi. Ang katotohanan po ay lagi po yan mangingibabaw. Ang katotohanan, hindi po ang kasamaan ang mangingibabaw sa ating mundo.
at lalong-lalo po sa ating bansang Pilipinas. Kailanman po hindi mangingibabaw ng pangmatagalan ang kasamaan na ginagawa nila sa ating bansa. Laging mananatili kailanman ang kabutihan pa rin ang maghahari sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga po kahit ano gawin nilang pagtatakip, pagtatago, pagko-cover up, lalabas at aalingasaw ang kanilang napakabahong ginawa sa ating bansa. Umaalingasaw sa baho. Hindi po ba? Kaya nga umaalingasaw eh. Naaamoy na ng buong Pilipino. Mahigit 100 milyong Pilipino sa ating bansa. Naaamoy na yan. Nabubunyag na sila. Kasama pa ang ating mga kababayang OFW sa buong mundo. Nakakahiya lang po. Nakakahiya ang ating bansa dahil pinag-uubra po ito ng men in uniform. Wala po silang ginagawa. Talamak na po kay baho-baho na ang ginagawa ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Wala pa rin naaamoy ang mga men in uniform natin. Wala silang naamoy na anomalya. At yung sinasabi pong isang damukal na issue ng korupsyon na mga politiko ang involved at taong gobyerno mga sangkot dito. At ang pinakamasakit pa, ibinaon pa tayo sa utang na hindi nila maipaliwanag ngayon kung ano-ano ang mga big project nila nakapalit ng mga inutang nila na trilyon-trilyon, mga kababayan. Ang napagkikita po natin kung gaano po karami ang iniyaman nila. Isang damukal na mga private jet, meron sila. Mga helicopter, chopper, mga yate, isang damukal ng bahay, mansyon sa ating bansa, sa labas ng bansa. Hindi po ba? At kayayaman nilang mamuhay pati ang kanilang mga anak. Yan po ang ibinigay nila sa atin, mga kababayan, na trabaho. Tinrabaho po nila ang ating pera. Hindi po ang paglilingkod ang binigay sa atin para po tayo guminhawa man lang kahit papaano nang sila'y naglilingkod, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang putok na putok po na issue po yan. Putok na po sa social media yan. Ang sinasabing scripted paper, mga tambay. Ang papel na script na ginawa nila daw yan at yan mismo ang ipinalit nila sa statement ni Engineer Alcantara, mga kababayan. Pero, mga kababayan, yung sinasabi nga po natin, hindi po nila nabigyan na script si Gutesa, mga kababayan. Yun po ang pinakamaganda. Nakapagsalita po siya nang hindi po nila nabigyan ng script nila, mga kababayan. Kaya po, pumutok at talagang pinag-uusapan po ngayon sa buong bansa at sa buong mundo na may Pilipino ang pinasabog po ni Gutesa, mga kababayan. Yan po, mga tambay, ang hindi na po nila yan. Kailanman ay hindi na po nila maitatago yan dahil mabahong na po sila sa taong bayang matitino. Matitino sa taong bayang matitino, hindi po sa taong bayang unang-una mga addictus, mga magnanakaw, makakaliwang grupo, mga sakim na mga oligarko. Hindi po ba? Mga pulburon lord, mga gambling lord. Hindi po ba? Mga smuggling lord. Hindi po nila magugustuhan yan. Hindi po ba? At syempre po ang mga demonyong politiko sa ating bansa, mga kababayan. Thank you po, mga kababayan. Sana gusto po natin tambayan, mga kababayan, sa YouTube o TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, ay thank you po sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po ang panalangin at dasal po natin sa pamilya Duterte na maingatan po sila at mailayo po sila sa kapahamakan ng ating Vice President at ang ating dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At ganoon din po, mga tambay, tayo po magdasal at manalangin na tayo po maingatan at ang ating buong sambahinan. Maraming salamat po, mga kababayan. Konting tiis na lang po. At makakabangon pa po ang ating bansa, mga kababayan. Paalam. Bye-bye.